depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Right now, I know the truth and the fact that you are in the state of anxiousness. Na-anxious ka sa mga nangyayari and you are not really comfortable. And this state of anxiety gives you uncertainty. Pinapahirapan ka nitong anxiety na to most of the time or probably, every time. Napakabigat ng pakiramdam mo. It's like something na parang merong sugat sa loob ng heart mo. Na parang naiinis ka, naaawa sa sarili mo, na mahal mo siya. You have that feeling. Yung feeling na parang, alam mo yon, yung parang may pinaguhugutan ka talaga. It's not quite easy. Naiintindihan kita. And I know the fact kung anong pagdurusa yung nararamdaman mo. Especially yung, alam mo yon, yung gusto mo talaga siya. Pero ayaw talaga niya. At isa sa mga pinakamahirap na part is yung gusto mo talaga siya. Pero may gusto siyang iba. Tapos, i-compare mo yung sarili mo dun sa taong gusto niya na ano bang quality na meron to na wala ako? Bakit mas pinili niya to? Like that. Tapos, nag-i-start ka ng questionin yung sarili mo kung worth it ka ba talaga. Kung anong klaseng tao ka ba at bakit iniwan ka? Bakit dinump ka, di ba? So, you have this trouble in your mind and it's bothering you a lot. Kasi hindi lang siya tungkol dun sa ex mo na nawala eh. Tungkol din to sa dignity mo na nabastos. Tungkol din to sa pride mo na parang naisang tabi. Ngayon, hinahanap mo yung satisfaction, hinahanap mo yung completeness mo doon sa paraan na bibigyan ka niya ng assurance na magbalikan kayong dalawa. Pero dahil nasa state of anxiety ka, parang natatakot ka sa future kung ano may pwede mangyari. Baka may ibang maging boyfriend na siya, o kaya baka may ibang girlfriend na siya. Alam mo yun? So, dahil na-feel mo yun, dun ka nawawasak. Dun ka nadudurog. Hindi mo maiwasang makita, hindi mo maiwasang malaman. Kahit wag mo siyang i-stalk, napipilitan ka pa rin i-stalk siya. Ang hirap, di ba? Tama? Nagkakaintindihan tayo dyan. I've been with a lot of clients and I really understand the situation. Talagang iniisip-isip mo talaga siya. Kung pwede lang talaga, maging kayo na. Kaso, hindi talaga eh. Ayaw talaga niya eh, di ba? So, right now, dumarating ka na sa punto na ang lalim na ng anxiety mo. At yung anxiety mo na yan yung nagiging dahilan kaya ka nanonood ng mga videos ko. Kaya ka nagpapasalamat. Buti nandito yung videos ko. Kung hindi, baka wala ka na sa mundo. May mga ganun pa akong nagiging kliyente. I mean, let's be honest. It's really torturing. Di ba? It's really an emotional torturing. The only solution here is a matter of discipline. It's not easy. It's not easy. Gusto ko ang gawin mo is you need to forget everything about her or him. Kalimutan mo na to. Mag-move forward ka na. Ang topic ko ngayon is paano makaganti sa iyong ex. Dahil masyado siyang ma-pride. Alam mo, simple lang yung way para makaganti ka sa ex mo na masyadong ma-pride eh. Simplihan lang natin. Kalimutan mo na to. Itong buong sitwasyon na to. And I know na hindi mo to malilimutan pero gawin mo. Kasi possible naman eh. Kaya mo namang wag siyang i-stalk. Kaya mo namang libangin yung sarili mo. May choice ka pa. Hindi kagaya ng tinutukan ka ng barel, di ba? Wala ka ng choice kundi gumive up or barling ka na lang sa ulo. Pero dito may choice ka. May pagpipilian ka ba? Imagine, meron kang opportunity para humanap pa ng bilyon na tao sa mundo na pwede mong ipalit sa kanya. I mean, bilyon pa ang tao sa mundo at pwede mo pa siyang palitan. At anytime, pwede. Meron kang opportunity ngayon na mag-improve.
Yeah, may opportunity ka ngayon na mag-exercise na, magbago. May opportunity ka na mag-aral. Alam mo yun, parang hindi mo na nakikita yung opportunity because of this darkness. And I understand kung hindi mo nakikita yung opportunity. But right now, please, piliin mo na yung landas na tinitigilan mo na siya. Stop stalking your ex. Stop, try mong disiplinahin yung sarili mo na wag munang pag-usapan yung ex mo na yan. Try to, alam mo yun, libangin mo yung sarili mo. Kung di ka nanonood ng movie dati, di manood ka ng movie ngayon. Kung di ka nanonood ng Netflix, manood ka. Maganda yung Money Heist. Try mong panoorin. Baka yun yung bagong addiction mo. Di natin alam. Hindi mo may excuse sa akin na nasa 40 na ako, nasa 50 na ako, coach. Di ko na ugaling manood ng movie. No! You can still do that. It's just your excuse kasi gusto mong babyhin yung nararamdaman mo. Hindi ka makakaganti sa ex mo hanggat may anxiety ka. Hanggat ang relationship anxiety ay nasa'yo. Once na ang relationship anxiety na wala sa'yo, believe me, makakaganti ka na sa ex mo. That's all you need. You need to understand that, we can change, we cannot convince people. We cannot be weak. Hindi tayo pwedeng maging mahina. We need to accept the truth sometimes. Ito, ang katotohanan. Talagang may mga taong hindi ka magugustuhan at mas pipiliin yung ibang bagay kaysa sa'yo. At baka pagpalit ka talaga. But it doesn't matter at all. Continue your life. Live your life. Come on, your life is not about your ex. Your life is all about yourself. Ask your God. Ask God. And God has the answer. Sa mga humihingi ng advice, bigyan nyo lang ako ng message sa page ko sa Philippine Dating Coach. Yo, thanks for watching.